Bukod po kay Sara Diskaya, nasa kustudiya na rin ng NBI ang 8 opisyal ng DPWH na kinasuhan kaugnay sa Ghost Flood Control Project sa Davao Occidental. Ang pasaporte naman ni dating Congressman Zaldico, kanselado na. Saksi si John Consulta. Pagpatak ng alas 5 ng hapon kanina, kanselado na ang pasaporte ng dating kongresistang si Zaldico. Alinsunod sa resolusyon na ibinaba ng Sandigan Bayan ngayong ika-10 ng Disyembre 2025 at sa kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang kagawaran ng ugnayan panlabas ay kinansela na ang pasaporte ng dating Ako Bicol Party List Representative Elizalde Salcedo Co. Unang inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagkansela sa pasaporte ni Co na pinaaresto ng Sandigan Bayan dahil sa mga kasong malversation at graft kaugnay sa 289 million peso flood control project sa Nauhan, Oriental Mindoro. Kaya in-instructionan ko na ang Department of Foreign Affairs pati ang PNP na makipag-ugnayan sa ating mga embassy sa iba't ibang bansa para tiyakin na hindi maaring magtago itong ating hinahabol. Sinusubukan namin kunin ang panig ng abogado ni Co kaugnay sa anunsyo ng DFA. Pero sa isang ng unang pahayag, sinabi ni Atty. Roy Rondain na wala siyang impormasyon tungkol sa pagkakansela ng pasaporte ng kanyang kliyente. Kakatanggap lang daw ni Rondain ng kopya ng mosyong inihain ng Ombudsman sa 5th Division ng Sandigan Bayan para kanselahin ang passport ni Co. May 5 araw pa raw siya para kontrahin ito. Nauna lang sinabi ng DILG na pininiwalaang nasa Portugal si Co at mayroong Portuguese passport na nakuha ilang taon na nakakaraan. Nabanggit ni Pangulong Marcos si Sara Diskaya na voluntaryong sumuko kahapon sa NBI. Inaantay ang formal ng paglabas ng kanyang warrant of arrest. Kaya't nakikita po natin maganda naman ng takbo ng proseso at yung ating mga hinihilaang na kasama dito sa ganitong klaseng sindikato ay haharap sa hustisya. Sa tanggapan ng NBI, nagpalipas ng magdamag si Diskaya na nahaharap sa mga kasong graft at malversation dahil sa umunoy Ghost Flood Control Project sa Davao Occidental. Yung project na yan, tapos po yan. Actually, nakuha yan ng St. Timothy noong year 2022 pa. Opo. Okay? Nagkaroon po ng construction agad. Ang problema po, nagkaroon ng mga pagbaharin doon sa mga lugar na yon. Nasira, ni-repair, nasalanta na naman ng bagyo, nasira, ni-repair ulit. Last month, nakumpleto na po yan, sir. Opo. Nakumpleto na po yan base po sa mga dokumentong ibinigay ng mga public responders coming from DPWH Davao Occidental. Git ng abogado ng mga Diskaya, ang pagsuko ni Sara sa NBI ay di nangangahulugang umaamin siya sa mga paratang. Sumuko po siya dahil alam niya na malinis ang kanyang konsensya at kaya niyang harapin ang anumang legal na proseso patungkol dito. Ayon sa NBI, bukod kay Diskaya, kusa rin sumuko ang 8 opisyal ng DPWH Davao Occidental. Nasa kustudiya sila ng NBI. Sumuko rin kahapon ang pamangkin ni Diskaya na si Maria Roma Angeline Rimando na isa sa mga opisyal ng St. Timothy Construction. Nakadetine naman sa Senado ang asawa ni Sara na si Curly Diskaya. Ayon sa abogado ng mga Diskaya, nakabinbin sa Pasay City RTC ang kanilang petisyon for certiorari para questionin ang kanyang pagkadetine sa Senado. Sa DOJ, nag-aay ng counter affidavit si dating Senador Bong Revilla kaugnay sa alegasyong nagbulsa umano siya ng milyong-milyong pisong kickback mula sa flood control project sa Bulacan. Ang reklamo kay Revilla ay kaugnay sa proyekto sa Bulacan na kinasasangkutan ng Sims Construction. Tumangging magsalita sa media si Revilla. Pero ayon sa nakapagsalita ni Revilla, nagsumiti rin siya ng ebidensya para pabulaanan ang akusasyon. Nagsumite si Mr. Revilla ng mga ebidensya na magpapatunay na lahat ng nilalaman ng mga aligasyon, akusasyon at reklamo laban sa kanya ay pawang kasinungalingan at kasinungalingan lamang. Umaasa si Mr. Revilla na magiging patas ang Department of Justice at titignan niya ang ebidensya at hindi na paaabutin ang reklamong ito sa korte. Pagkaalis ni Revilla, dumating naman si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Matatandaang si Bernardo ang nagsabing personal siyang naghatid ng kahong-kahong pera kay Revilla sa bahay nito sa Cavite noong 2024 na nagkakahalaga ng 125 million pesos. Bukod dito,
Nagatid din umano si Bernardo ng 250 million pesos sa bahay rin ni Revilla bago nagsimula ang kampanya para sa 2025 elections. Hindi nagpaunlak ng panayam si Bernardo. Dati nang itinanggi ni Revilla ang mga bintang ni Bernardo. Para sa GMA Integrated News, ako si John Consulta, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.